All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating Bible reading o basehan ng ating devotion sa umagang ito ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verses 14 to 17. At ganito po ang sinasabi: ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko.
Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa tuwing tayo daw po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, ay ating muling alalahanin ang pangako ng Diyos sa atin na tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Batay po sa ating teksto sa umagang ito, may mga ilang mahalagang punto po akong nais ibahagi sa bawat isa sa atin. Una, pinapatnubayan ng Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatnubay o pumapatnubay sa atin bilang kanyang mga anak at hindi tayo sumusunod dahil sa takot lamang o pagkaalipin, kundi tayo ay tinutulungan ng Diyos, lalo na sa tuwing nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Ikalawa, adoption o pag-ampon. Hindi lang tayo basta anak ng Diyos, kundi tayo ay inampon, inangkin, inadapt na mga lalaki at babae na mayroong intimate na relasyon sa ating Diyos Ama. Ikatlo, pagpapatotoo ng Espiritu. Ang Espiritu Santo ang sumasaksi kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At ito ay isang shared assurance sa pagitan ng Espiritu at ng ating mga sariling puso. O ang Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa ating mga puso na tayo ay mga anak, kanyang mga anak, na nagbibigay ng assurance at kagalakan. Ikaapat, tagapagmana. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay mga tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng Diyos kasama si Kristo. Nangangahulugan po ito na tayo ay nakikibahagi sa kanyang mana at pagdurusa kasama niya upang tayo ay luwalhatiing kasama niya pagdating ng panahon. Hindi tayo mga alipin, kundi mga anak at tagapagmana ng mga pagpapala at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya hayaan na ang ating mga puso ay mapalakas at palakasin ng ating pananalig o pananampalataya sa Diyos at sa pangako ng pagiging mga anak niya at bilang tagapagmana ng kapayapaan at pag-asa. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na tigit sa lahat, panibagong pag-asa at kagalakan na nagmula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa oras na ito na muli pinagkalooban mo kami ng pribilehyo na muli ikaw ay aming mapasalamatan at mapupurihan sa umagang ito. Panginoon, sa oras na ito amin pong itinataas ang aming iglesia sa kabuuan nito, simula dun sa mga leaders nito, kami na mga manggagawa. Patuloy, Panginoon, na aming ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga ministries, ang lahat ng aming mga pinaplano sa conference year na ito, Panginoon. Patuloy na hiling namin na pangunahan mo kami. At higit sa lahat, maitaas ka, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin namin, mga ginagawa namin, at mga paplanuin, at mga plinano namin. At ganoon din, Panginoon, na aming itinataas ang mga kapatid namin na nagdadalamhati, Panginoon. Patuloy na itinataas namin ang pamilya ng Bilawen family, Panginoon. Patuloy na ikaw ang magbigay sa kanila ng comfort. I-bless mo po sila, Panginoon, at patuloy na ipadama mo sila sa kanila na merong Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Ganon din, Panginoon, na aming ipinagpapasalamat sa araw na ito ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan, ganon din sa kanilang mga wedding anniversaries. Pagpalain mo ang kanilang buhay at ganon din kung ano man ang mga ninanais o dinidesire ng kanilang mga puso. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, amin pong itinatalaga at ina-entrust sa inyo ang lahat ng aming gawain, lahat ng aming mga naisin, Panginoon. At ganon din, Panginoon, na
Ipinagpapasalamat namin higit sa lahat ng patuloy na proteksyon, patuloy na pagpapagaling mo sa anumang mga karamdaman na meron kami. Maraming salamat, Panginoon. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.